waiting lang tayo for confirmation kasi may sinasabi si sir na pinayagan daw sila dito. Wala kami pong pinapayagan dyan. Ano ba nagpaalam ka, sir? Sige, tikitan na. Sige, kunin yan. Tikitan. Ayan si engineer, sinabi ko kay engineer. Saka po nagpaalam. Sige na, tikitan na. Kanina dito, ngayon dyan naman. So, it's the same process. Pareho lang siya. Kukunin yung driver's license, titikitan, but instead na manual yung ticket na isusulat ng traffic enforcer yung details, dito, electronic na siya. So, yung data galing sa LTO, pag nilagay nila yung driver's license, automatic mag-a-appear na dito yung information, hindi na nila isusulat. Purong pagmamahal. Gagawin nyo na para makita natin kung anong problema. Saan tayo? Yun, boss. Small boy. Ayan, sa baba. Ayaw, sa akin na lang muna. Kay Lourdes pala, may complaint. Pauna na kaya para makipag-coordinate mo. Ito na lang siya. Okay na? Galingan mo Ako ma'am, hindi. Oo, ang bagal mo eh. Gigil mo ako, ah. Mo eh. Pinayagan kami sa akin. Wala na nang LTO din. Okay na? Mamaya, pag na-try nyo na, yung iba naman, kasi lahat naman kayo na-train na, di ba? Na-train na kayo, di ba? So, palit. Palit. Ikaw, palit ka sa iba. Hindi nyo ibibigay yung ticket. Ipapasa nyo sa amin yung ticket. Kailangan natin i-test, number 1, kung gaano katagal yung battery niya pag naka-on na from ngayong oras hanggang matapos yung operation nyo. Yun yung isang i-test natin ngayon. Number 2, kung gaano kabilis mag-ticket yung e-ticketing versus dun sa manual natin na ticket. Pero ang ibibigay pa rin natin dun sa tao ay yung manual natin na ticket. Okay? Kasi ibuburahin pa natin sa system yan mamaya. Pero dito, makikita nyo, pag meron kayong hinuli, pag binalidate nyo yung license, makikita nyo na agad yung detail, sample, lisensya mo. Baka may lumabas mo sa... Ako nga. Zero. Sasabayan mo. Doon natin malalaman sino unang matatapos. Yung resibo nito, hindi nyo ibibigay sa driver. Ibabalik kasi buburahin natin dito sa system yun. Tapos, ilalagay nyo sa signature RTS lang lahat. Para hindi nyo na ipapaganon sa driver. Pagka nagtanong, sir, bakit dalawa ticket kami? Kamo ito nasa pilot program. Tinitesting natin yung bilis at yung Yung battery. accurate ng system. Kamo, wala po yan sir, hindi po yan. Ito pa rin ticket, ito ang magiging ano ninyo. Body system ito. Yes. Yes. Okay, pati tayo. Mauna ka kita, sigurado. Bawa, 8 sila. 4 lang yung naka-manual, di ba? So, kung ilan, yung uunahin muna natin yun. Maninikat muna kayo nung manual. So, kung 8 yun, 4 lang yung nagmamanual, yung 4, mag-aano kayo, magmamanual kayo. Ganon. So, sino lang yung available na hindi naniniket ng manual, yun lang yung magtitiket ng sasabayan yung naniniket nito. Gets? Yes, Yes. question. Paano naman ma'am, paano kami mag-alternate? Siya naman ang magmamanual, ako naman ang magaganyan. So, next na apprehension. Okay, sige. Palitan na automatic yun. Yes. Okay. Imo-monitor lang namin kayo. Pag may question, kaming dalawa ni Sir Arnel yung tatawagin. Dito mapapractice nyo yung sinasabi namin na hawak nyo siya all throughout. Tapos paano yung paghawak ng license habang hawak ito. So isang kamay dumudot-dot, diba? So dito nyo matetest yun. Dito natin kasi makikita, Yung actual. ma-obserbahan natin, may improve pa kung ano yung mga dapat i-improve dito sa... Ngayon pa lang, makikita na natin kung ano yung problema, ano yung magiging Yes.
issue ng during operation natin, masasuggest na kaagad, mapag-aaralan na kaagad kung ano yung dapat baguhin, ano yung dapat magiging step natin. Para pagdating ng actual, naka-advance na tayo, naka-ano na kaagad tayo. Hindi na tayo mahihirapan. Ito yung difference natin sa ibang city. Kasi yung ibang city, nagte-training sila ngayon. Hands-on. Hindi hands-on. Nandun lang sa training room. Kagaya nung ginawa natin ng mga nagdaang araw. So, one time lang yun. Pinagamit sa kanila yung gadget, etc. Yung paglabas namin ng training team sa labas, ano to, pinag-isipan to, na paano nyo magagamay yung device para pag launching, it's as if ang tagal nyo na siyang nagamit. Na-expert na kayong gamitin siya, mula paghawak hanggang pag-change ng papel, etc. Yung speed yung inaano natin dito. Kailangan nating patunayan na mas mabilis to kesa sa manual na apprehension. Ako naniniwala akong mas mabilis to sa manual. Nananalig ako mas mabilis to sa manual. O yun, nag-auditorium din ka na ito naman. Sir Arnel naman yung ano ng OBR sa relation hub. Ano yung ano ng OBR? DEPE, Chief. OBR top. Tab Edu training. Wow, ang dami, ma'am. So the single ticketing system ay magkakaroon ng electronic device for the apprehension ng ating mga traffic violators. Itong device na ito connected directly with LTO. Immediately, pag yung isang driver, type dito yung kanyang pangalan o license number, immediately malalaman siya ay holder ng totoong lisensya. Malalaman natin kagad kung peke yung lisensya niya or properly issued. Secondly, kung meron siyang dating huli, malalaman din kung may mga previous na hindi bayad na apprehension o violations na committed niya previously. And alaman ng isang enforcer na malinis ang kanyang lisensya, na genuine ang kanyang lisensya or fake ang kanyang lisensya. And the same time, kung meron siyang existing na violations committed. So dito makikita rin yung demerit points Okay, nice. nila. Pero so far, dahil di pa ito nalo-launch, hindi pa real time yung demerit points. So ibig sabihin, ma'am, yung mga nahuli natin in the past few Beforehand. days, wala pa yon? Wala pa siya. Okay. Hindi pa lang nakaka-count, na-view dito. Pero meron na yun doon Counted na demerit points na alright. siya, yes. So lahat ng pumapasok sa single ticketing system, counted na siya sa demerit points. Simula na nag-start yung Yes. introduction.
What is up guys? Bao here, puro magmamahal mga puro. Kasama natin TTMD, Tigas si Pagaling sa Dexter Cardenas. Team leaders natin for today, Officer Cortez. Kaya kasama natin si Sir Diaz ng OBR Office. Good morning po sir. At siyempre si Ma'am Rain Mendoza ng Traffic Adjudication Board. Mga puro, ito naabutan na dito, no? Naalala nyo last time, may reklamo nga dito sa West Avenue dahil nga may ginagawa dito under construction at we have to give way para magawa agad yung trabaho. Kaya lang ang nangyayari is ang dami nagpa-park dito sa area kaya nadidelay yung ating trabaho. Ilang beses na kami nagpunta rito ilang beses na kami nag-operate dito, alam mo naman yun eh. Huwag nyo na ipipilit. Pag sinabing bawal, hintayin nyo muna matapos. Pag natapos yan, may nakaano na sa inyo dyan na pwede kayo mag-ano. Sino po? Sino dyan? 68. Dali lang, sabi ko naman eh, mga empleyado naman ng video ko eh. Yun na nga sir, empleyado po kasi ng Kliyente, kung kapaparada lang. Ay mga puro, waiting na tayo for confirmation kasi may sinasabi si sir na pinayagan daw sila dito. Wala kami pong pinapayagan dyan. Ano ba nagpaalam ka, sir? Sige, tikitan na. Sige, kunin yun. Tikitan. Ayan si engineer, sinabi ko kay engineer. Saka po nagpaalam. Sige na, tikitan na. Kanina dito, ay, dyan naman. Sige na, tikitan niya, tikitan. Pag-contest na lang sila. Sir, pwede magpahirap po license natin, sir. Alright mga puro, meron tayo dito abutan sa Mitsubishi Mirage. As per kay Kuya kanina, pinayagan daw sila ng officer natin sa TTMD. Pero upon confirmation, hindi naman po totoo. So ayan, di pa na yung tinuro ngayon ni sir. So ngayon mga puro, may abutan tayo dito Mirage, tapos isang SUV, tapos doon ang dami pa rin po. At ngayon nga po ay ginaganap yung field testing. So hindi pa man din siya yung official na doon papasok sa device yung violation, pero gagamitin na po siya para malaman natin kung gaano kabilis yung accuracy ng device, yung processing ng device, and kung paano siya actually yung upon talagang usage, yung habang hawak, kung mahirap ba or ano yung mga kailangan. Po naman po tayo dito, sir eh. Tawagin mo si Cortez. Alright, yeah ma'am, dito titikitan na lang po, may driver man, titikitan, tapos dito, ang dami pa rin natin naabutan. Kabila mga puro, lahat po yun, makikita nyo, kalsada po yan. At currently nga po, nirereklamo dahil nakikinsagabal sa trabahong ginagawa ng kalsada dito. Pila. So yun, isa sa mga ano natin, yung barangay. Kasi dun sa normal na ticket, walang barangay, di ba? So yung mga puro, so far nakikita na natin yung mga adjustments or yung mga dapat na i-consider with regards dun sa device kung saan na medyo tayo possible ma-delay. Hi sir. Morning po. Kasi try mo sa ano. Sige, orasan kita. 9:05. 9-6 na last. Kung ilang minutes. So yung mga puro, isa sa mga ino-observehan natin is yung time na mangyayari kung ano yung mas mabilis. And, I believe na talagang mabilis yung device kasi nakita natin kanina actual, ang bilis ng processing niya. Alright, dito naman, tingnan natin mga puro. Bali, ang ginagawa natin mga puro is ano pa rin, traditional, manual, nagtitikit. Tapos kasabay nun sa device para malaman natin kung sino yung mas mahuuna. Sabay kayo? Ano ba? Section? 01. 09. 09?
Alright, so far mga puro makikita nyo ang dami. Ayan, pati kasama rin natin mga puro ang MMDA seated van as always. And siyempre para sa tawing ano yan, pag may ito to, sila yung constable para mag-issue ng ticket. And at the same time, pwede rin sila mag-ticket ng mga violators. Username ko yan eh. Sir, good morning po. Kapag license na sir? Kapag license? Pirma na lang po tayo. Bibigyan ko. Pirma na lang. So, bibigyan ko na lang kayo ng online form. Pwede po natin yung i-settle through banking. Opo. Pirma na lang po dito po. Ito po, obstruct. Po. Magkano yung ganito para So, malalaman po natin yan after 24 hours. Tapos pagka online po natin, malalaman po natin kung magkano yung penalty. Lalim na lang. Alright, yan mga puro obstruction. Kita na current DC bossing. At dito naman, kasama lang dito, Officer Bondok. Hitikita naman tong Honda BRV. Ang dami, ano? And then, dito kasama na si Officer Cortez and Officer De La Rama. Currently, tinitikita na rin po. And again, this is a field testing. Hindi pa natin kumbaga, papasok sa system through the device. Pero makita pa lang natin yung actual kung ano yung mga possible na kailangan adjustments na kailangan na gawa ng solusyon or kailangan ba na ganito, ganyan. So ngayon natin malalaman kung kailangan ba ng hawakan or saan siya ilalagay. And syempre yung bilis ng device. Anong barangay to? Anong barangay to units? Ano kasi 6? Okay, so dito mga puro meron tayo naabutan na Mirage din na sedan. Alright, dito naman tayo ulit. Tingnan natin kung meron na dito natapos dito sa pandang unahan. Grabe no, mga puro no, yung guardia no, sinabi pa na ano na pinayagan mag-park. Pero nung hinarap yung tao, wala naman. Officer Pandalion, Officer Tianyo, Officer Alvario, and Officer Arugay. At siyempre kasama rin natin si Ma'am Rain ng Traffic Adjudication Board, ang head natin. Best up. Pwede na yun. Best up. Pwede ano? Ano yung pagpunit? Pakita mo. Gila. Next. Job. Mas mabilis to. Alright, yan mga puro no, so far nakita natin mabilis yung processing pagdating sa device. Sa una kakabahan ka lang sa una kasi medyo parang First time lang, first time ko nag-aral ng cellphone. Hi po, good morning, Madam Rain ng Traffic Adjudication Board ang head natin. Matanong lang po namin, bali, paano po ba nag-work itong device na ito na gamit natin ngayon? Para lang din siya yung manual na ticket natin. Lahat ng information na nandun sa manual, same lang nung nasa electronic. So, it's the same process. Pareho lang siya. Kukunin yung driver's license, titikitan, but instead na manual yung ticket na isusulat ng traffic enforcer yung details, dito, electronic na siya. So, yung data galing sa LTO, pag nilagay nila yung driver's license, automatic mag-a-appear na dito yung information, hindi na nila isusulat. Sabay-sabay itong ilo-launch ng buong Metro Manila Council. So, sabay-sabay yung mga cities within Metro Manila na maglo-launch neto. Ma'am, ano po yung possible na ano natin, yung main goal using this yung changes compared dun sa manual, traditional na pagtitiket, compared dyan sa device pag ginamit natin? Well, number one, yung speed. Mas mabilis kasi siya kesa yung mano-mano nilang sinusulat. So, yung accuracy din nung laman ng ticket kasi
pag, alam mo na, pagka manual, meron kasing may instances na merong mga wrong spelling, yung wrong yung date of birth, yung time, etc. Dito, ano na siya computerized na yung date and time, tapos naka-input na kasi yung pangalan, so hindi na magkakamali. Tapos ang kagandahan dito, diretso kasi siya sa LTO. So yung information galing sa LTO, yung information din ng huli, diretso rin sa LTO. Oh, nice. Ma'am, last question na po, ma'am. Ito po ay bali ano po to, operated battery operated, and then Yes. use data po ba? Yes, may internet supported siya. So- So may data siya. Dalawa yung SIM card nito, parehong magkaibang network. So para whatever works kung nasa ang lugar. So yun yung isa sa mga titest natin ngayon, yung battery lifespan niya, kung gaano katagal siya. Tapos yung isa pa ay kung yung network, tinetest din natin yung network. Lastly, ma'am, last na po talaga to. What if ever meron tayong ma-encounter na nag-hang or nag-error yung system? Manual. Meron tayo laging backup na manual. Tapos may mga backup devices tayong dala. So, chances are pag naghang yung isa, may another device naman. Alright. Thank you so much po, Okay. Ma'am Ray Mendoza ng the Traffic Education Board, TTMB. Mabuhay po kayo mga boss, madam. God bless po. Big shoutout lang, Telesim Philippines. Grabe, sobrang solid nito mga bro. Ito lagi natin kasama sa mga operations, sa mga vlogs natin. Tatanggalin nyo, twist nyo lang yan to the left. Tapos ayun na. Pwede mo ng handheld camera na siya. Tapos, ang ganda. Diba? Hindi ka mukhang parang may nakasabi sa'yo na weird. Ganda. Ganda ng kulay. Pogi pa rin. LC number 1. Let's go. Purong pagmamahal. Maraming salamat sa'yo. Walang papapaw. So, thank you so much sa wala sa akong support, tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong papapaw. Thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.